Hello, hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na September bonus reading para po sa inyong pera and career. So Aris, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Aris yon. Kaya tandaan, ito po ay general reading lamang. Ito ay payo lamang at gabay. Nasa kamay mo pa rin, Aris, ang buhay mo. Kung ano ang desisyon mo, kung anong gusto mong gawin, nasa iyo ang kalayaan. Kaya gabay lamang ito sa iyo, okay? Do your diligence. Kung ano yung gusto mo, yun ang sundin mo, okay? So, use your intuition po ha para makuha nyo po yung para sa inyo today. Okay po? So, Aris, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Ako, malaking bagay po yan para sa akin. Every time na meron po tayong free reading for Aris po dito sa ating channel. So, from the bottom of my heart, thank you again po for not skipping the ads. So, Aris, ano naghihintay sa inyo ngayong buong September pagdating sa inyong pera and career? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Page of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Queen of Cups. Lovely. In the area of what you need, you have the Nine of Pentacles. Wow, beautiful. In the area of what's affecting current energy, you have the Eight of Cups. Ooh, interesting. In the area of your near future, you have the Seven of Wands. Lovely. In the area of your challenge for the month, you have the Eight of Swords. 8 is here. Talang may abundance ka. You have the power to change your life and to upgrade or upscale o magkaroon ng paglago, mag-accelerate, no? So, congratulations. In the area of your fortune, you have the Tower card. Wow, changes for the beautiful things in life. So, congratulations. In the area of your divine messages, you have the Nine of Swords. You have 2 nines here. 9 nines all about release. Meron ka daw kailangan pakawalan o bitawan. Mamaya pag-usapan natin kung ano yan. At ito ang outcome mo for the month of September pagdating sa inyong perahan at inyong karera. Ano kaya yan? Mamaya sabay-sabay siyang bubuksan. But first, ano mula lingering energy in your background? You have the Ten of Cups. It's all about you making sure that your dreams are coming down to your reality this month, Aries. Okay? May mga bagay kang gustong gawin, pero ang tanong, ano yung mga hakbang na kaya mong simulan in order for you to get that? Okay? Nakita ko marami kang mga pangarap, marami kang gustong bilhin o ma-accomplish na task o kaya mabuo na bayad o maipon na pera. Ano sabi mo? This month, kailangan maipon ko na to para maging okay na kami, makabili na ng ganito, ma-provide na yung ganito for the family. Meron kang tinutumbok at kitang-kita mo na maaari mo siyang makuha, na maaari mo siyang ma-bring down in your life. Ang tanong sa'yo sa panahon na ito, ano yung mga tangible or visible step para makuha yan o para magawa yan? Yun yung mga bagay na kailangan mong isipin today. And also, sabi ng spirits mo, the more you are closer with your family, the better. Nakita ko na kung mas malapit ka sa kanila o mas ayos ka sa kanila, kakayanin mo lahat when it comes to the money, when it comes to career, no? Nakita ko na kung ayos ang buhay pamilya, ayos ka sa ibang bagay, parang ganyan. So ngayon, i-cultivate mo yung time for harmony, for love, for peace, no? Kung may mga issue, i-let go mo na yan. Make sure na mas okay ang relasyon, mas maganda. And sabi dito, fortune after difficulty. So kung meron kang mga kinaharap nito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo na medyo mahirap, masakit sa ulo, nakakapagod, sinasabi sa'yo ng spirits mo na itong buwan na ito magkakaroon ka ng medyo paggaan ng buhay. Makakahanap ka ng mga solusyon o mga paraan kung saan lahat ay magiging maayos, smooth sailing, going with the flow, and walang ganong ka-struggle. Okay? Napakaganda for you. Okay? Napakaganda. At your core energy, sa buong buwan, ito papayamanihin mo, you have the Page of Wands. Page of Wands having you finding new ways or new things, pagkakaabalahan. Nakita ko some of you parang may yakapin na bagong trabaho or bagong opportunity. Some of you parang nakita ko may bagong task, may bagong assignment, or parang nabigyan ng bagong posisyon. Something like that. Kasi nakita ko to new responsibility na yayakapin mo. Sabi mo, yes. Ito na yung chance ko para umangat, para magkaroon ng malaking sweldo o magkaroon ng pagkakakitaan, parang ganyan. So, you're embracing something new. And ginagawa mo yung lahat para pag-aralan siya, para gawin yung mga kaya mo to make sure na hindi mawawala sa iyo to, no? Especially this month, no, in your career part, you may feel pressure from some deadlines o kaya sa mga bagay na parang kailangan matapos agad. Ito yung mga pagkakataon na parang kaya ko bang ma-meet yung standard, kaya ko bang maabot yung mga deadline o inaasahan sa akin ng ibang tao, yung mga anticipation nila, saka expectations nila from me. And ikaw naman, ang magiging bala mo this time is to really focus and magkaroon ka ng magandang plano. Pag meron kang plano at systematic yan sa bawat araw mo, dire-diretso tagumpay mo. Ibig sabihin kung
dagsa ang mga kailangan deadlines o mga trabahong kailangan tapusin. Pero kung nakafocus ka dyan at saka meron kang sistema kung paano mo siya atakihin, madali mo siyang matatapos at magiging matagumpay ka before the deadline comes. Mga ganyan. But for some, nakita ko rito na maging excited ka daw. Parang it's time for you to be adventurous when it comes to your life, na minsan daw wag mo tignan na problema siya, wag mo siyang tignan na parang abala, wag mo tignan na parang ay naku may hirapan ako dito. Lagi mong tignan ng about oportunidad na isang magandang pagkakataon para sa iyo na umangat. Okay? Ngayon, kailangan mo tignan yung mga long-term gains, long-term money and financial goals mo. No? Makikita mo dapat ito, ay baka ito yung makatulong sa akin para makabili na ako ng bahay, baka ito yung makatulong sa akin para makaipon na ako, no? So lagi mong tignan yung mga bagay-bagay as makakatulong sa'yo ng pangmatagalan. Kesa yung, ay, problema yan. Ay, naku, problema na naman, ayoko niyan. So, always think for long term, okay? The page of wands being clarified by you have the two of cups. Two of cups all about you having this parang, mararamdaman mo na swak para sa'yo. Parang ito yung, kumbaga, pag may darating sa'yo trabaho or opportunity or any job or any endeavor, kailangan makita mo yung swak ba sa akin? Gusto ko ba to? Ito ba yung para sa akin? You need to feel that eh. You need to also ask yourself kung kakayanin ba o magagawa ba. Pero feeling ko kaya mo naman. Kaya nga lumabas si Two of Cups eh. Nakita ko dito partnership eh. So kung meron kang mga kasamahan sa trabaho o baka lover mo to o partner mo, no, kailangan nyo daw magtulungan this time. No, may mga paraan para matapos magawa o maging successful ang isang bagay with a partnership that you have. Kung nahihirapan ka daw, magharap ka ng mga new methods to accelerate the work para matapos gumaan and other people are there to guide you, to help you. Nakita ko kontrata, sabi dito, bago ka pumirma, bago ka umoo sa isang sideline o sa isang serbisyo, kailangan daw binabasa mo muna, Aries. Okay? Make sure na kung ano man pipirmahan mo, anything about money, about career, about your life, or about property, basahin mo munang mabuti. Okay, make sure na naiintindihan mo yung ino-offer sa'yo. Make sure na naiintindihan mo rin yung binibigay sa'yo. Kung ito man ay job offer o pagkakataon, make sure na yung pinapasok mo, alam mo siya buong buo para alam mo din yung papasukin mo, alam mo din yung bibitawan mo, kumbaga, at ano yung ina-anticipate nila sa'yo. Okay? In the area of what you want, you have the Queen of Cups. You want to follow your heart about something. O gusto mo maging maligaya naman this time. Kasi parang sabi mo ang hirap-hirap, nakakapagod na, nakakadurog puso na, parang minsan kaya ko pa ba? Ay, ito ba yung para sa akin? No, marami ka mga questions sa ganyan. And with the Ten of Cups, kailangan mo hanapin yung kaligayahan na parang kahit paano nandyan pa, pero napapahinaan ka lang daw ng pagod at saka ng dismaya. Kasi for sure, meron kang mga pinapangarap o ginagawa na parang feeling mo, bakit wala nangyayari? Bakit parang walang pag-andar? Bakit parang hindi ko makuha? No? Marami kang mga ganyan. And you feel like upos na yung puso mo, pagod na pagod ka, nakakasubok, kakatry, and you feel like, akin pa ba to? O may aasahan pa ba ako? O am I pushing something in a wrong way? No? Ngayon nakikita ko dito with your astrology and planetary alignment, pinapaalalahanan ka na look for simpler ways to increase your income like freelance work o kaya magbenta ka ng mga lumang gamit, yung mga hindi mo na ginagamit to make sure na yung pagpasok ng pera, may paraan ka pa rin. Meron ka pa rin mahahanap na solusyon. And here, I'm saying you're looking for the happiness na matagal mo nang parang sabi mo, paano ka ba ito makukuha ng buong buo? No, make sure this time around na you are coming from a clean slate. Halimbawa, when it comes to the happiness of the family, meron mga magagaan daw na paraan eh. Para wag mo daw pahirapan ang puso mo sa mga bagay na pwedeng simplihan lamang. Okay? Nakita ko rito na ano ba yung magpapaligaya sa'yo, ano ba yung mga bagay na pinapangalagaan mo, iniingatan mo, doon ka daw kumapit. Pag kinakpitan mo yung mga yan, lalakas ang loob mo, ilalaban mo pa bukas. Okay? The Queen of Cups being clarified by you have the Magician card. Yes. Ngayon, sabi ng spirits mo, you want to create something, pero natatakot ka kung kakayanin mo ba. No? Because nakita mo para sa pamilya to, pag nagawa ko to, ay naku, magiging masaya sila, magiging okay sila, financially secured na sila, financially okay na sila, pag magagawa ko to. Pero nakita ko yung takot at alinlangan at kaba sa puso mo, whether kasi dati, nanggaling ka na sa painful experiences, painful endeavor, kaya ngayon parang sabi mo, baka mangyari ulit, baka maganap na naman, pero kaya mo eh. You can protect your heart and you can use your heart in creating things. Ano? Nasa sa'yo daw yung kagalingan at ikakatapos o ikakagawa ng isang bagay. Kaya ngayon sabi ng spirits mo, follow your heart and create your bliss.
Okay? Follow your heart, napaka-importante, at gawin mo yung papaligaya sa'yo. Nasa iyo yung abilidad. At nakita ko dito na kung saan ka daw masaya, doon ka kikita ng pera. I don't know why, narinig ko yan. Either halimbawa, mahilig kang gumawa ng mga accessories o magaling kang gumawa ng damit, magtahi, mag-refit o kaya mag-ayos ng buhok, kahit ano. Kung saan ka passionate, yun daw magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na gumawa at maglilok o kaya bumuo. At yung binubuong mong yun ang magpapaangat sa career mo at magbibigay sa iyo ng kaperahan this time. Okay? In the area of what you need, you have the Nine of Pentacles. Nine of Pentacles is all about you enjoying your life. Okay? We have the Ten of Pentacles, happy family life, and happy you. No? Ito yung individual, ito ay for the family, for the people that you care. No? Pero nakita ko na kung masaya sila, masaya ka din. At mag-uugat yan sa iyong contentment at iyong satisfaction sa buhay mo. Kung upos na upos ka at pagod ka na at wala ka ng halos maibigay, paano mo mabibigay sa kanila yung kaligayahang gusto mo? So make sure this time, Aries, pinapaalalahan ka ng iyong spirit guides na kailangan buuin mo muna yung sayo. Yung sa pera mo, sa pansarili mo, sa kalusugan mo, your own happiness. If you're not enjoying your own life, if you're not really happy sa meron ka ngayon, sa posisyon mo ngayon, sa ginagawa mo ngayon, paano mo mabibigay sa kanila yung continuous happiness na meron ka kung paunti-unting nawawala na yung sa'yo. Kaya make sure that you are pouring heaven on earth in your life. Dapat yung mga pinupundar mo, nabubuo mo, nabibili mo, na-enjoy mo yan. Yung mga tulong na binibigay mo sa kanila, baka breadwinner ka or solo parent ka o ikaw yung main provider of the family, parang wag mong hayaan na manghina ka para hindi mo sila mapabayaan, okay? Nakita ko na take care of yourself, mag-indulge ka paminsan-minsan, kahit bumili ka lang ng ice cream, kung ano yung favorite mong ice cream, bumili ka lang sapatos, kung medyo mura lang naman at hindi kakain ng budget mo, go push. Give yourself the luxury or the reward that you want for yourself para ma-feel mo naman na lahat ng pagod mo, lahat ng kayod mo may pinapatunguhan. Nakita ko rin dito, Aries, for some, for other Aries dyan, na parang sabi ng spirits mo, ito na yung pagkakataon na magkaroon ka naman ng sarili mong pera. Sarili mong ipon, sarili mong bank account, something like that, or sarili mong financial independence para hindi ka na umaasa sa iba, para hindi ka na rin makarinig ng kung ano-ano sa ibang tao. Make sure na you are financially secure this time at sinisimulan mo na, pwede ka magsimula ng ipon, magsimula ka ng paunti-unti, meron kang tinatabi for yourself para kung ano man mangyari in the near future, meron kang mahuhugot for yourself. Okay? The Nine of Pentacles is being clarified by you have the Three of Pentacles. Three of Pentacles all about you parang taking a lead sa isang grupo. I'm seeing here na parang meron kang itatayong negosyo. Some of you meron kayong negosyo, tapos parang ikaw yung kinakapitan ng mga taong ito, whether employee mo sila o mga empleyado, mga taong subordinate mo na umaasa sa'yo o nag-cling sa'yo. Sabi dito na hindi mo daw kailangan solohin yung mga bagay-bagay, pwede mo ipahasa sa kanila and parang kaya mo rin daw silang pagkatiwalaan, something like that. Or sinasabi dito na parang if you're thinking of working or collaborating with other people para lumago yung negosyo o lumago yung pinagkakakitaan, go push because the right people will come, the right people will help you, assist you para sa mga bagay na gusto mong palakihin o payabungin this time, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Cups. Okay, Eight of Cups, especially po at the time of how will I say this? Eclipse, okay? Kung nanood po kayo ng inyong September monthly reading, Aries, na-mention ko doon na meron tayong 2 eclipse this month. Una, lunar eclipse on Pisces on September 7 and solar eclipse on Virgo on September 21. At nakita ko meron kang eclipse dito. Ibig sabihin, you are now leaving something behind. Ine-eclipse mo na, kumbaga, yung mga bagay o pagkakataon o career path o mga pangyayari sa buhay mo na wala nang saysay. O parang sabi mo, time na for me to live, time for me to chase new things, na-serve na to yung purpose sa akin dati, aalis na ako kasi sabi mo, panahon na para magsimula ulit. At yun, kaya ako umalis kasi may bago kong yayakapin na bagong kontrata o samahan or union or parang feeling ko agreement or negotiation na sabi mo ito na yung time for me to have something new. Kaya ready ka na umalis. Nakita ko yan for you. But for some, nakita ko na ngayon balak mo nang hanapin yung ultimate happiness mo o contentment mo na hindi mo nakita sa iba before. Nakita ko talaga marami kang independence here with the Nine of Pentacles. Nakita ko parang gusto mo na umalis sa isang corporate job, gusto mo na lang magtayo ng sarili mong negosyo, and then you're finding the right people na mag-supply sa'yo ng mga right supplies, o kaya tulong, o kaya mga empleyado mo ito, no, na magiging kaagapay mo para itayo yan, parang ganyan. But for some, nakita ko talaga na sabi mo, tama na, pagod na ako. Gusto ko na umalis at yakapin itong bagong bagay na nakita mo very, very promising, na magdudulot sa'yo ng mga bagay na kakaunlad mo
At very, very good communication and good negotiation ito. I'm saying here na parang nanggaling ka sa isang bagong kontrata or isang bagong pag-uusap. Ayan, bigla pong umuulan sa aking pwesto. Congratulations, that is a sign. Yes, merong abundance sa papasok with 2/8 here. Talaga may abundance kang aasahan, no? Congratulations po. Hopefully naririnig mo pa ako, medyo malakas ang ulan. The 8 of Cups being clarified by you have the Judgment card. Yes, parang itinaas mo na kay God. Sumuko ka na. Parang sinurrender mo na sa kanya. Sabi mo, God, sorry po, ito na po yung kaya kong gawin. Ito po yung pangarap ko sa buhay ko. Kayo na pong bahala. Hindi ko na po alam gagawin ko. I'm gonna release the pain, the worrying, the tension. Kayo na pong bahalang mag-angat ng mga pain ko at mga takot ko. And you're surrendering for that. At parang nagising ka na sa katotohanan. Yung nakita ko. Parang there's something in your past na parang sabi mo, okay, pagod na ako, tapos na to, iwan ko na to. Nagasayang lang ako ng oras dito. I'm wasting my time here. I need to move. I need to chase more and for growth. Okay? Napakaganda for you. Ang lakas ng rain. Hopefully naririnig mo pa ako. In the area of your near future, Aries, you have the 7 of Wands. 7 of Wands, pinapaalalahanan ka ng iyong spirit guides, Aries, to be humble. Okay? Because this time around, let your work speak for yourself. Okay? And stay humble ka sa mga ginagawa mo. You're on the top of the world. Nadedepensahan mo yung ginagawa mo, marunong ka, magaling ka, nag-i-improve ka sa career mo o kaya sa kaperahan mo. And sa kaakibat niyan, maraming tao sa paligid mo ang, syempre na maiinggit, mga toxic, mga gustong agawin yung pwestong meron ka, o kaya gusto kang hilahin pababa, at ikaw kayang-kaya mong depensahan yan. Pero sabi ng spirits mo, huwag mo siyang depensahan na gamit yung iyong pananalita, o meron kang action. Wag. Let your work speak for yourself. Hayaan mo na yung trabaho mo ang magbigay sa iyo ng validation, magbigay sa iyo ng kompirmasyon o pruweba na talagang magaling ka at wala silang magagawa doon, no? Ito yung pagkakataon na kahit kaya mo silang i-outshine, kaya mo lamangan yung mga rivals mo, make sure na steady ka lang, be humble, yung paay na sa lupa, at gawin mo lang yung trabaho mo everyday para makaiwas ka sa gulo, makaiwas ka sa problema, makaiwas ka sa mga away-away, no? Ngayon, magkaroon ka ng barikada, harang against them so that your peace of mind, your peace of life, ipaparatili mo maayos yan at hindi ka nila magalaw. Okay? Learn the art of Deadma this time. Okay? The 7 of Pentacles being clarified, 7 of Wands rather, is being clarified by the 2 of Wands. Yes. Ngayon sabi ng spirit guides mo, parang either ikaw daw lumayo, ikaw daw umiwas, maghanap ka lagi ng mga bagay na out of the box to make sure na yung mga ginagawa mo ay nakafocus ka pa rin sa pag-unlad mo at hindi ka nakafocus sa mga bagay na nagpapahila sa iyo pababa. Kung ito man ay mga tao sa paligid mo, mga rivals mo sa work, o kaya mga toxic people at work, o kaya sa pamilya, no? Minsan daw ikaw na yung umiwas, ikaw na yung kumawala, ikaw na yung umalis to make sure na yung bagay na sa iyo ay sa iyo at tawag mo nang bigang buhay pa yung mga sinasabi nila. Either two things here, defending yourself or talaga ikaw yung mismong umiiwas sa kanila para hindi maapektuhan o hindi masira yung pinapangalagaan mo. Okay, napakaganda for you. I'm saying here, basta meron kang clear vision sa kung anong gusto mong gawin sa trabaho mo, sa kaperahan mo, hindi ka madidistract o maapektuhan sa sinasabi nila. Parang ganyan, okay? In the area for challenge, you have, unang-una, grounding, go deep, explore your roots. Yes, kung nahihirapan ka ngayon at parang feeling mo nahatakot ka umabante, nahatakot ka humakbang, sabi ng spirits mo, alamin mo kung saan pinanggilingan. Ano yung pinag-ugatan ng ginagawa mo ngayon? Para sa mga anak ko, ay para sa mga kapatid ko, ay para mabigyan ko ng maintenance yung mga magulang ko, ay para mabili ko ng bahay, ay para makabayad kami sa utang. Pag alam mo yung ugat kung bakit mo ginagawa itong mga pagkilos na ito, tatapang ka at lalakas ang loob mo. Sayo mo, hay sige, kunin na nga natin yan kasi kailangan ko talaga para sa pamilya. So, meron kang kalakasan at meron kang pinaguhugutan. Kung masaya sila, kakayanin mo. Kung magiging happy sila at contented sila at mabibigay ko sa kanila at ang pangangailangan nila, ilalaban mo. At kung ano man to negotiation na to, pag-uusap or interview or seminar or parang nakita ko training, lahat yan magiging okay sa'yo. At gagawin mo lahat para makapag-compromise, makuha lamang to matamis na oo sa ginagawa mong ito. Okay? Another message you have, through gratitude, joy expands. So ngayon, sa dami na nangyayari sa buhay mo, kailangan daw paratilihin mo yung gratitude, especially here with the 9 of Pentacles. Sinasabi niya na kung nahihirapan ka ngayon at marami kang gustong kunin sa buhay mo, makabili ng ganito, makabayad sa ganyan, magkaroon ng gantong pera, magkaroon ng gantong budget, sabi ng spirits mo, this is the right time for you to really enjoy and have a grateful heart. Kasi pag grateful ang heart mo, na-appreciate mo yung mga bagay sa paligid mo, ibibigay sa iyo ni God lahat ng gusto mo. Halimbawa, ngayon, ang pangarap mo, gusto mo magkaroon ng iPhone 15. Pero ang binigay lang sa iyo ni God ay Cherry Mobile. Halimbawa lang. May Cherry Mobile pa ba? Hindi ko rin alam.
So, halimbawa yan ang binigay. So, sabi ni God, i-appreciate mo yung binigay niya kasi hindi ka naman nawalan. Binigyan ka pa rin niya ng phone. Hindi man ka pareho, pero at least yung purpose na hinahanap mo at yung gusto mo makuha from a phone, nakuha mo. So parang ganon. So pag nakita kasi ni universe, ni God na, uy, tingnan mo si Aris, ina-appreciate niya yung bigay ko, iniingatan niya, nagpapasalamat siya, lalong ibibigay sa iyo ni universe sa ni God yung mga bagay pa na gusto mo in the near future. Mamagnetize mo yung minamanifest mo kasi grateful ka. Kaya tandaan mo ha, be grateful on what you have and continue praying on the things na gusto mo pang makuha. Okay? Especially here in your challenge, you have the 8 of Swords. Oh, nag-self-sabotage ka na naman, Aris. Sinasabi mo na naman sa sarili mo na hindi mo kaya, na baka mag-fail ka, baka matalo ka lang, baka pagtawanan ka pa, nagpasa ka ng project, o kapag nagpa-approve ka ng presentation, meron sa inyo, balak magtayo ng negosyo pero ayaw simulan kasi sabi mo, hala, wag na lang baka malugi ako, wag na lang hindi ko pala kaya, pero kaya mo naman, no? Alam mo ramdam mo sa sarili mo yan na kaya mo lang Pinapangunahan ka lang at saka nagpapalukob ka lang sa takot at kaba. Ngayon, sabi ng spirit cards mo, if you could really trust yourself, kung kaya mo lang sanang pagkatiwalaan ng sarili mo, makukuha mo yan at magagawa mo yan. With the 8 of Swords here, kaya ka feeling mo stuck, kaya parang feeling mo hindi ka makagalaw, it's because isang bagay lang yung tinitignan mo. Pag ito yung ginagawa mo, tapos hindi gumana, ayan, stop ka na. Sabi mo, ayoko na, hindi ko pala kaya. Pero marami pa ibang paraan. So, sinasabi sa iyo ng 8 of Swords here, maraming ibang options, maraming ibang ways. Kunin mo muna yon, i-consider mo muna yon bago ka huminto, bago ka mag-give up. Mahatalo ka lang sa laban na to kapag nag-give up ka. Okay? Pero kung hindi ka nagpapatalo at ikay patuloy na gumagawa, hindi ka talo, hindi ka mahina. The fact na subok ka ng subok, gawa ka ng gawa, bala mo yon para sabihin na, huy, magaling ako, malakas ako, kakayanin ko to. Okay? Marami pang option dyan, marami ka pang ibang solusyon na mahanap dyan. Huwag kang mapirmi lang sa isang paraan. Okay? The 8 of Swords being clarified by you have the Hermit card. Soul searching. Some of you parang gusto mo nang lumayo, gusto mo nang mag-isa, ayaw mo nang kausapin yung ibang tao, or ayaw mo nang i-discuss sa ibang tao yung problema mo. Parang sabi mo, kakayanin ko muna to mag-isa, natatakot ka, you feel lost. Nakita ko ito, you feel so lost with a lot of things. Huwag ka mag-alala kasi in the near future, kakaroon ka na ng malino na vision sa kung ano gusto mong gawin at kaya mong parindigan yon, kaya mong i-defend yon. Kaya nga sabi ko sa inyo, maging humble ka ngayon Kasi pag humble ka at very, very, mapagkumbaba ka, yung trabaho mo ang magkasalta para sa'yo. Yung ginagawa mo ang magiging pruweba mo na magaling ka at kaya mo. Hindi mo na kailangan mag-explain, hindi mo na kailangan i-defend ang sarili mo. Kasi yung visible work mo ang talagang pruweba mo na kaya mo At meron ka ng direction moving forward. Okay? Here, ngayon, problema mo ngayon, parang feeling mo hindi mo alam gagawin mo. Hindi mo alam kung saan ka pupunta, kung saan ka paparoon, kung ito bang career path na to ay meron pa bang saysay, ito bang kaperahan na inaasikaso mo ay meron pa bang magandang bunga. Sa mag-view, nakita ko parang meron kang negosyo na parang nito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo na parang ang hina ng kita, ang hina ng pasok ng money. And you feel like, ano bang dapat kong gawin? Ano bang dapat kong simulan? Continue with that soul searching Kung kailangan bumitaw ka muna ngayon at lumayo, baka balak mo muna mag-beach o magbakasyon o pumunta sa park kung wala ka mang pera, sa bahay lang. Yung gusto mo muna i-isolate ang sarili mo at sabi mo, gusto ko muna mag-recharge, gusto ko muna hanapin yung sarili ko ulit. At sa paghahanap na yon, kapag nakapag-relax ka, papasok sa'yo yung intuitive download na parang, okay, now alam ko na gagawin ko. Makakalagpas ka na dito. Kaya ngayon, i-cultivate mo yung time to go out and search for the meaning of life, search sa mga bagay na gusto mo at ayaw mo, mas kilalanin mo ngayon yung sarili mo para alam mo yung hinahanap mo at alam mo yung hindi. Okay? Napakaganda to for you. Pero nonetheless, nakita ko rito na makakahanap ka rin ng solusyon. At nasa sarili mo lang din yan. Makikita mo yung sarili mo at hindi sa ibang tao, feeling ko, na parang you will know the answer within you. Okay? In the area of fortune, bigat na tatlong cards, unang-una, you have a protective charm will bring you safety and peace. Wow. Meron ka daw protective charm, maaaring ito ay dinasal mo dati o may nag-pray over para sa'yo or your parents are praying for you or your ancestors na namayapa ay nagdarasal in your protection at inyong kapayapaan. So congratulations, may protection ka this time. Another message, you have a powerful ally will appear in your life. Welcome them. Yes, meron ka mga taong makakatulong sa'yo sa binubuo mo ito o sa luxury or independence na binubuo ngayon, baka negosyo or private
I'm hearing private sector na project eh. I don't know why. Meron kang binubuo na proyekto at itong mga taong tumakatulong sa'yo para magawa na yan. Pero ngayon, kailangan talaga nakatutok ka dyan para mabuo yan ng maayos. And kailangan mo ngayon ng soul searching para mahanap mo yung tamang landas at kung anong gusto mo talagang gawin. Kasi syempre, ayaw mo magsayang ng oras, di ba? Pero kung malalaman mo sa sarili mo kung ano yung ayaw at gusto mo, makakawala ka na doon sa stuck moment. Sabi mo, okay, now I understand. Ngayon, alam ko na gagawin ko, hindi na ako stuck. Hindi na ako nakatayo lang dito at naghihintay. Kasi alam mo na yung magaganap. Alam mo na yung tawag ang damdamin mo. So, listen to your heart. Kung kailangan magbakasyon ha. O kaya bumitaw. Kung gusto mo mag-mall ka muna, magpa-parlor ka muna, o kumain ka muna para guminhawang isip mo, marelax ang isip mo, makaisip ka na ng tamang gagawin. Okay? Another message you have, your heart's desire is closer than you think. Yes, ito yun. Yung mga bagay na gusto mo i-manifest. Gusto mo kasi sundin ang puso mo eh. Gusto mong sundin ang puso mo tungkol sa isang bagay na gusto mong gawin. At ito yung confirmation para sa'yo. Your heart's desire is closer than you think. Meron kang winish na talagang gustong-gusto mo, na gusto mo makuha, na talagang pangarap mo ay makukuha mo, magagawa mo at nandyan na, ma-manifest mo siya. So congratulations, okay? Sobrang saya ng family mo for you. Congrats po. In the area of your fortune, you have the Tower card. Tower card ngayon, nasa area siya ng fortune, huwag ka matakot. This is really a change in your kaperahan, okay? A change in your career. May nagbabago na, may umaangat na. Especially po sa inyong planetary alignment in mid-month, meron po kayong career advancement. So, through it, galing to sa hard work mo o pinagsumikapan mo. So, meron kang ginawa before, meron kang inasikaso before, at ma-harvest mo yung good outcome this time. So, either na-promote ka, o may aumento sa sahod, may reward, o kaya meron kang bagong posisyon, o kaya kinikilala ka sa trabaho, o kaya from contractual, ngayon bigla ka ng regular, mga ganyan, no? So, may mga pagbabago pagdating sa pera at karera. Kaya huwag ka mag-alala. Everything will be fine. So, make sure this time around na yung mga pending task, saka yung mga bagay na hinahandle mo about your loans, about your money, kailangan yan, inaayos mo na ha, tinatapos mo na para magbago na ang iyong kaperahan, para makaalagwa ka na, okay? Nakita ko rin dito na kailangan daw mag-focus ka muna sa mga essentials, okay? Sa bills, sa small savings mo, sa mga delay mo, i-delay mo daw muna yung mga large na mga purchases mo. Halimbawa, bibili ka ng kotse, bibili ka ng ganito, bibili ka ng ganyan. Yung mga mahal na nabibilin, isang tabi muna yan kasi nagabago pa. Dadaan ka muna sa transition, okay? Kaya yung mga bibilin mo na mahal-mahal ay ipagpaliban mo muna para kung ano man ang mangyari, kung meron ka mga financial needs, ay meron ka agad mabibigay. Meron ka agad maiaabot na pondo, kumbaga. So ngayon, daanan mo yung pagbabago because kapag nakapag-settle na lahat, boom, andiyan ka na sa good state ng buhay mo when it comes to your career and money. Okay? Tower cards being clarified by you have the Knight of Cups. Wow! Sabi dito, meron daw offer din na papasok sa'yo. Offer of a new job, a new opportunity. Talagang ito yung mga bagay na babago sa'yo. Either, meron din sa inyo, meron kang mga new responsibility kung kayo po ay nasa teaching or training sector. Kung kayo ay nagtuturo o kaya ay nag-training kayo, nag-train kayo ng mga baguhan o mga bagong empleyado, meron daw pagbabago sa offer dyan. So either magkakaroon ka ng new position or many responsibilities again na dahilan para umangat ang iyong sweldo, no? So tanggapin mo offer because that will change your life daw, no? Ngayon na pagkakataon na maging bukas palad ka sa mga bagong bagay, sa mga bagong oportunidad na maaari magpagalaw o magpag-grow sa iyong kaperahan para sa buwan na ito. Napakaganda for you, okay? In the area for divine messages, you have emotions are running high. Siguro ngayon medyo nabubwisit ka o nangangamba ka, nahatakot ka, medyo urong-sulong ka sa mga bagong paparating. O kaya meron sa inyo ay talagang kailangan ng pera ngayon at natatakot ka. Huwag ka mag-alala. Everything will be fine. Everything will be okay. Kailangan mo lang mag-relax and maayos din yan, okay? Another message you have, nothing will come out of this situation. Yes, sa mga takot mo, nothing will come out of this situation. Okay? Kung ikaw ngayon ay nag-overthink, especially here sa mga bagong papasukin, kung may kontrata man, may negotiation, may pag-uusap, may interview, at sa'yo mo, napakaganda ng opportunity pero parang hindi ko kaya, nakakatakot, nag-overanalyze ka na naman, nag-overthink ka na naman, tapos parang sinaself-sabotage mo yung sarili mo. Paalala sa'yo ng spirit guides mo, nothing will come out of this situation. Yung overthinking mo, sinisira lang yan ng mood mo, sinisira lang yan ng diskarte mo. Pero kung magiging positive ka lang, kayang-kaya mo itong lagpasan. Okay? Marami ka mga alalahanin this time. Medyo may bills ka siguro, may mga utang ka dapat bayaran, may mga monetary needs ka na parang sabi mo, saan ko ba ito kukunin? Saan kamay ng Diyos ko ito kukunin? Saan ko ito aasikasuhin? Paano ko siya magiget sa buhay ko? No? And I feel like, sabi ng spirits mo, ito yung pagkakataon to really calm yourself. Calm yourself. The help will come and the money will come. Especially here with the Nine of Pentacles and also the Ten of Cups. Ibig sabihin,
fortune after difficulty. Meron ka makukuha ng magandang outcome from all of this ngayong buwan na ito. Kaya tigilan mo na yung stress, worry. Alam ko mahirap, nakakatakot din minsan yan kasi parang paano ko ba aalisin sa buhay ko yung stress? Paano ko ba aalisin sa isip ko yung mga worry ko kung nandiyan nakahantad sa harapan ko? Pero kailangan mo i-practice ang isip mo na kung hindi ka papasukob sa takot, kaba, alinlangan at pangamba, kailangan mo na maraming dasal. Kailangan mo ilapit ang sarili mo sa Diyos para maramdaman mo na hindi ka niya papabayaan, nandiyan ang tulong niya, at kung ano man ang gawin mo, magiging okay ang lahat. Okay? The Nine of Swords. 9 is all about release. I-release mo yan. Pakawalan mo yan kasi hindi ka magiging maligaya at baka maapektuhan pa yung physical and mental health mo. Kaya matulog ka ng marami, uminom ka ng maraming water, exercise, talk, makipag-usap ka, makipag-bonding ka sa mga friends mo, sa family mo para yung mga problema hindi mo laging maisip. Gumawa ka ng paraan para yung mga problema ay hindi laging umuubos ang oras mo. Okay? Nine of Swords being clarified by the Four of Pentacles. Yes. Tamang-tama. Four of Pentacles all about release. Pakawalan mo na daw yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa'yo at dumadagdag lang sa mga alalahanin mo. Halimbawa, meron kang pamangkin na pinapatira mo sa bahay mo at laging sakit ng ulo, ang daming gastos, madaling araw pa umuwi, laging umiinom sa bahay, sabi yung pamangkin, umuwi ka na sa inyo at masyado kang magulo. Pakawalan mo siya para yung stress mo ay mawala. Halimbawa, meron kang mga bills, bayarin. Sabi mo, ay teka, ba't ang mahal-mahal ang bills namin? So, nung chinek mo, ay yun pala, ang dami mong binibili na fast food every month. Sabi mo, ay bawasan na yan para maging tama yung bills natin. So, meron ka mga dapat ingatan at meron ka rin dapat to pakawalan para mawala yung mga stress mo. Okay? Napakamagandang paalala sa iyo ng yung spirit guides. Ang outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have lightning, control your anger or you will be sorry. Yes, ito yung pagkakataon na panghawakan ng puso mo. Huwag basta-basta sasabog porque yan, emotions are running high. Sabi rin sa'yo, baka bigla ka lang magalit, bigla ka lang mag-ingay, bigla ka makapagsalita ng masakit o hindi maganda. Nako, control your anger. Okay? Another message, you have marriage o sa parte daw ng pag-aasawa o sa iyong partner, sa iyong relasyon, dapat daw ay may ugnayan kayo, may connection kayo, nagkakaunawaan kayo. Huwag mo hayaan na yung emosyon mo, emosyon niya ay makaharang doon sa good conversation nyo, most especially pagdating sa inyong pera at career. Kailangan mas maganda nakaupo kayo, bukas ang isip nyo at open kayo sa isa't isa at walang taasan ng boses, walang pagalingan. Kailangan you are sitting there, talking, and learning from each other, hindi para manalo sa isa't isa. Okay? Another message, you have March. Baka po importante po sa inyo ang buwan ng Marso dahil birthday mo to. There's a confirmation this message is for you or meron kang milestone sa buwan ng Marso. Congratulations, Aries. Another message you have Mais, discord among friends or family. Meron daw mga hindi pagkakaunawan sa pamilya. Kailangan ng baguhin yan. Kailangan na maayos to make sure na everything will flow smoothly. Okay? Another message, you have sunrise. New creative ideas, new ventures, a fresh start. Ooh, talaga namang meron kang yayakapin na bago. A new opportunity is coming here with the Page of Wands. Meron ka daw yayakapin na bagong idea, bagong pagkakataon o bagong oportunidad na magbibigay sa'yo na bagong simula. So congratulations. Confirm ng fortune cards mo. Another message, you have pineapple reconciliation. O, dalawang cards ang nagsabi ito na magbati na, mag-ayos na. Mas importante ang relasyon kaysa sa ibang bagay. Kaya pagtibayan ang iyong ugnayan with the family or friends. Okay? Ang outcome mo, Aries, ito yon. Ano kaya ito? For September, pera and career, you have wow, the Six of Cups. Six of Cups is really about reconciliation. Pagbabate. Kung meron kang family member na kasamaan ng loob o anak, pamangkin, kamag-anak, mag-usapan na yan, kakaroon na kayo ng pagbabate o paglimot sa nakaraan. For some of you, nakita ko talagang fighting the obstacles. Nakita ko talaga mananalo ka sa isang problema mo this time. At pagkatagumpayan mo yung problema ninyo at magiging masaya kayo, mabababa mo na sa lupa yung pangarap mo at okay na yan. Nakita ko yan for you. At here, you're gifting yourself eh. Parang niregaluhan mo yung sarili mo na parang dati pinagkakaitan mo yung sarili mo, nag-sacrifice ka for them, lahat binibigay mo sa kanila, pero ngayon, parang handa ka namang kunin yung sayo. Parang sabi mo, ako naman, bili naman ako ng para sa akin o kaya kunin ko naman yung mga pagpapaligaya sa akin. Halimbawa, dati, lahi kang bigay ng bigay about pera, about budget, pero ngayon sabi mo, cut naman ako ng konti dyan para mabili naman ako para sa sarili ko. So ngayon, iniisip mo din yung kaligayahan mo moving forward. Hindi lang sila. Kasi kung masaya ka, masaya din sila. May extend mo sa kanila yung happiness na yun. But for some, nakita ko may turn around. Kung akala mo ngayon walang-wala na, hindi, magbabago pa yan, magkakaroon pa yan ng bagong ruta at magkakaroon ka pa ng success moving forward, okay? Kaya don't worry.
may turnaround pa. The Six of Cups being clarified by the Chariot card. Yes, pag abante, pag sulong, kung meron kang ginagawa ngayon, aabante na yan, susulong na yan, huwag kang mag-alala, everything will be fine, dire-diretso na yan. Ngayon, kailangan talaga sa mga relasyon ay buhuin na yan. Tapusin na yung mga away-away para umabante na yung swerte sa'yo. But for some, magkaroon ka ng mga bagay na lakas ng loob na everything will be fine. Magtatagumpay ka rin sa problemang yan at susulong na yung mga bagay na inaasikaso mo. Okay? Pag nalampasan mo tong problema na to at taga nag-triumph ka dyan, dire-diretso na yung ugnayan mo doon sa tagumpay na gusto mong kunin. Okay? So Aries, that is your September pera and career. Sa po ka nakaresonate, tandaan, this is a general reading. Ito'y payo lamang. Ikaw pa rin ang may hawak ng buhay mo. Kung anong desisyon mo, kung anong gusto mong gawin, sundin mo yon. Listen to your heart. Okay, Aries? Thank you for watching. Hanggang dulo, I love you. This has been James, so James Arrow PH. God bless everybody.